Recording. Okay, so I just want to ask everyone, what is the title of your preaching? Okay, let's start from Sister Evelyn. Susunod, Madeline. Susunod, Nish, Daisy, and then Angelica, Angelita, De Castro, Marites, Maria Lisa, Janet, Grace, and Limon. Okay? Ano ang title ng inyong preaching? Susulat ko ha dahil checkan ko yung ano nyo, yung inyong sinusulat ko yung title nyo ngayon. Sorry po, Pastor, wala po ako sa bahay. Andun sa isa kong laptop yung aking ano. So anong title mo? Nakalimutan ko. Senior ka na talaga. Opo. Baby De Castro. What is the title of your message? Ano kahit Sorry kahit po, wala pa naman po ako. Pinag-pray ko pa po kung kahit anong... kahit verse. Okay, so sino nang meron? Marites. Pastor ako. Sorry po. Pastor, ang title ng aking sermon ay God's Power in Your Weakness. God's power in In your your... weakness. Anong verse? 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Okay, yung magbibigay ngayon may +5 ha. Yay! Alright, next. Sino Pastor pa? ako po, Grace. si Daisy. Ako, Daisy. Grace Licop. Okay. Dahil po Christmas today, the significance of Christmas, John 3:16 po about love. John 3:16. The significance of Christmas Day. Christmas Day. John 3:16. Alright. Okay, next. Sino pang susunod? Ferdy, ako po. Who was Yes. Melchizedek and what is the order of Melchizedek? This is Nish po. Melchizedek and his order. Okay. Anong text? Psalms 110, verse 4, and Hebrews 7:17. Hebrews 7:17. Marami pong ibang text pa. May Genesis din po. Genesis 14. Ito lang, main text lang. Sino pa? Daisy? May sinasabi ka, Sister Daisy? Pastor ako po ay analytical sermon. Isaiah 43:16-19. New things to come for the new year. Isaiah 43 verse 16-19. New Year to come. Yes. Sige. Sino pa? Janet Depra. Lisa. Sa akin, Pastor, Mhm. gratitude for God's provision. Main text po, First Chronicles 29:14. Okay. Ano nga ulit yon? Gratitude for God's provision po. Gratitude for God's Provision. provision. Anong text? First Chronicles 29:14 po. 29:14. Okay. Opo. Okay. Janet. Ano po sa akin, Pastor? The power in the Lord's Prayer. Ang text ko po ay Matthew 6, verse 9-10 po. 9-10. Okay. Next. Evelyn Limon. Pastor, the importance of prayer po. Ang text ko is Matthew 21, verse 22, I think, and there is also the Philippians po, pag-aaralan pa po. Mateo what? Matthew 21, verse 22 po.
22. Okay, 1, 2, 3. Alright, meron pang isa. Pastor, mayroon na po ako naalaala ko na Ah, sa Evelyn po ito. sige, ano yon? Don't worry, be happy. Philippians 4, verse Oh. 6 to 7. Okay, Philippians 4, 6 to 7. Okay, 1, 2. Sino pang hindi nakakaano dito? Madeline. Sister Nag-iisip pa po, Pastor. Iisip pa? Hindi yun iniisip, yun revelation from God, di ba? Opo. Opo. Eh, papa, I-chat ko na lang po sa inyo. si baby, wala din. Alright. Okay, dapat ano tayo? Laging handa. Opo. Okay, so ulitin ko. Evelyn Turner, don't worry, be happy. Marites, God's power in your weakness. 1 Corinthians 12:9. Grace Licoff, significance of Christmas Day, John 3:16. Nish, the order of Melchizedek, 110, Psalm 110:4, and Hebrews 7:17. Daisy, Isaiah 43:16 to 19. Ano nga yung topic mo dito, Sister Daisy? Pastor, new things to come. New things to come. Nakalagay kasi dito, New York to come. New things to come pala. Ba't naging New York? Coming, Pastor, coming. Okay. Janet, power in the Lord's Prayer, Matthew 6:9 to 10. Lisa, gratitude for God's provision, 1 Chronicles. All right, 29, verse 14. Eve Limon, importance of prayer, Matthew 21:22. All right. Okay. Wait a minute. I will save it para hindi ko wala sa record natin. Okay, student. Exam result. Israel. Homiletics. Okay, these are preaching title. Okay. So your next is to develop your preaching and to record. Okay, to record it with video. Okay, with video. And then you will post it to our group. Okay, you will post it to our group next week. Next week of Monday. Now, if you want to, let us say natapos nyo na this week. Let us say natapos nyo ng tomorrow or after tomorrow, na-edit nyo. If you want to edit it, you can post it right away. Okay, kahit mga 12 minutes. Okay, basta maximum of 15 minutes. Pag yan ay 30 minutes, that is unacceptable. Pag yan ay 20 minutes, unacceptable. Dapat 12 minutes up to 17 minutes. Okay, huwag masyadong mahaba. Okay? Kaya be careful with your time. Be careful with your time. Okay? Checkin nyo habang nagpipreach kayo, tumingin kayo sa camera o sa relo para maging conscious kayo. Kasi merong iba yung mga preacher, 1 oras at kalahati na ayaw pang tumigil. Tulog na yung mga tao gigil na gigil pa rin sa preaching, di ba? That's why the best time of preaching is 45 minutes. Yan ang pinaka kung kayo ay magpi-preach,
Yan ang pinakamagandang timing na pagpipreach. Kapag yung pastor ay 50 minutes ang oras na, maggagano na kayo, o time na, nakatulog na yung mga tao. Tell them, time is up. Why? Dahil ang tao, ang listener, 15 minutes nagpe-prepare. Then yung 30 minutes, iyon yung kanilang ability to absorb the preaching. Pag ikaw ay nasa 40 minutes ka nang nagpe-preach, ang libido nila ng listener, nagre-ready na sila for conclusion. Okay, ganun ang tao. Yung first 5-10 minutes, preparation yan. Okay, hindi pa nila na-absorb yung message mo, nagme-message ka, nag-i-introduction ka for 5 to 10 minutes na andyan yung iyong introduction sa iyong message. And then, pagdating ng more than 10 minutes, doon pa lang nila yan ma-absorb. Alright, doon pa nila. Kaya after 10 minutes, dapat meeting na agad ang iyong mga sinasabi. Okay, pagkatapos noon, yung mga preaching, yung talagang meat teaching, yung pinaka-main point na gusto mong sabihin. Yun yung actual preaching, yung actual preaching. And then, kapag nakaka 45 minutes ka na, 40 to 45 minutes, nagsisimula na yung spirit ng mga listener na sa conclusion mo. Nagre-ready na sila. Kaya ako, pag ako nagpipreach, kung kayo nakikinig, pagdating ng 12:30, okay, nag-i-start kasi yung service namin, 11 o'clock. And then may mga praise and worship, opening, and then magpipreach ako 11:45, 11:40, ganyan. Tapos pagdating ng 12:30, eksakto, 40 to 45 minutes, naka-ready na yung mga tao sa conclusion ko. Alright. Ibig sabihin nun, inaano nila, alam nila ng mga members na by 12:30, tapos na si pastor mag-preach. So, ibig sabihin, naka-ready yung spirit nila para marinig nila yung conclusion at mai-ready nila yung spirit nila to absorb kung ano yung pinaka-main message. Alright, hindi yung minsan, kung mag-preach ka, 1 oras at kalahati, minsan 1 oras, minsan 40 minutes, minsan 2 oras na ayaw pang tumigil. Alright? So, hindi dapat. At saka wag mong sasabihin sa tao na kaya nyo nga manood ng Korean drama. Tapos sa preaching ko, hindi ka naman mukhang Koreano eh. Di ba? Hindi ka naman uma-acting eh. Alright? So, kaya nga kailangan alam natin yung system. That's the reason why we study homiletics. Para malaman natin na, ganun pala. Ang preaching ay hindi lamang talking. You need to prepare the spirit of listeners. Kaya habang ikaw ay nagre-ready, sila din nire-ready natin. Alright? Kaya ito yung mga kailangang matutunan ng isang preacher. Alright? If you want to be a future pastor, pastora, you want to be a good messenger of the Word of God, ikaw yung deliverer of the Word of God, there are some things that you need to know. Hindi lang yan turo ng turo, tapos sasabihin mo, Word of God naman yan eh, hindi basta ganon. Okay, yun yung mga salita ng mga uneducated. Word of God naman yan eh. Word of God nga, baka naman wala namang kabuhay-buhay yung preaching mo. Wala namang laman-laman. Ano? So the effective preaching is largely the product of two factors, one divine and the other human. It is the human aspect with which we are dealing primarily in these studies. Alright? So yung sa Holy Spirit walang problema. Okay? Okay, ang problema kasi natin yung deliverer. Yung nagdi-deliver. Para din yung halimbawa, ang isa sa inyo, let's say paglulutuin ko kayo ng spaghetti. Halimbawa, paglulutuin ko si Sister Nish ng spaghetti. Tapos paglulutuin ko rin si Sister Janet ng spaghetti. Titingnan ko, sino kaya ang mas masarap magluto?
Now, ngayon, pwedeng mas masarap si ganon. Bakit kaya? Kasi marami siyang flavor, halok na idinagdag. Meron siyang ganto, nilagyan niya ng ganon, ganito, ganon, ganon, ganito. Kaya masarap. Samantalang yung isa, nilagay lang sibuyas, bawang, kamatis, tapos na. Okay? So, nakukuha yan sa flavor, nakukuha yan sa sangkap, sa research, sa prayer, sa fasting, sa luhod. Alright? Although pareho kayong guided ng Holy Spirit, pero nag-spend siya ng mas maraming time sa Lord. Kaya tuloy, mas masarap ang niluto niya. Pareho lang naman kayo nagluto ng spaghetti. Alright? Kaya lang, mas marami siyang, meron pa siyang ganto, meron pa siyang ganito, meron pa siyang nilagay na ganon. Ikaw, 3 lang, sibuyas, bawang, kamatis, tapos. Samantalang yung isa, ang dami. Right? So, ganon ang pagpipreach. Kaya nga it is an art. Kaya merong iba magaling mag-preach, maganda ang revelation, ang liwanag, nakukonvict. Pero bakit siya parang walang kabuhay-buhay? Pareho lang namang verse. Pareho namang Bible. Right? So, dun tayo nagkatalo. Okay? Nagkatalo tayo, hindi sa pasisigaw, hindi sa kundi sa pagluhod, sa pag-pray, sa pag-aaral talaga ng Word of God. Alright? A, personality guidelines. Preaching involves communicating divine truth through human personality. So, the development and proper use of personality is important. Someone has analyzed effective public speaking in this manner. Kung mahiyain ka, matatakutin ka, sa simula lang yon. Later on, magiging masasanay ka na rin. Siguro yung mga nagsisimula, natural lang yon. Okay, natural lang yon na matatakot ka. Pag hindi ka natakot, may yabang ka. Alright? Kaya kung natatakot ka, praise the Lord. Ibig sabihin, may spirit of humility doon. Kung wala kang takot at nagmamayabang, ay doon ka matakot. Baka hindi ka back upan ng Lord. So, okay, kaya nga yung message mo, kahit matagal na tayo, kailangan mo pa talagang mag-pray at lumuhod sa Lord because the message is not from you. The message is from God. Okay? An effective speech is composed of 50% subject matter. Okay? Ano yung subject matter mo? Napapanahon ba yan? O iyan ay hindi dapat ituro ngayon sa panahon na to? Kaya importante yung subject matter mo. Importante ba yan sa mga tao? Yan ba ang kailangan ng tao? Next, 20% psychology of approach and conclusion. Papaano mo yung makukonvince? Kailangan yung convincing power mo. At kailangan mo ang Holy Spirit doon. Dahil hindi mo alam kung paano gawin yon. 20% effective delivery. Okay? Hindi yung boring naman ito magsalita. Wala namang kabuhay-buhay. Para ka lang nagpapatulog ng bata. Abay, makakatulog talaga ang mo. Magaling kang babysitter. Hindi ka magaling preacher kapag gano'n. And 10% personality. Okay? Kailangan medyo pagdating mo doon, hindi ka naman akala mo ka artista na nasa harap. O akala mo naman pulubi ka na nasa harap. Alright? Personality. Yet, that percent leavens the whole speech. It can make the difference between a boring talk or a fascinating speech. So, yung personality mo, alam nyo, may mga, I remember, nung nagsisimula pa lang si Pastor Alan dyan sa church natin. Long time ago, 2001, 2, every time na patatayuin ko sa harapan yan, nagtatawa na agad ang tao. Kasi comedy ang dating ni Pastor Alan nung araw. Pinag-offering ko siya. Bago pa lang kami noon. Nagsisimula pa lang kami 2001. Comedy siya. Kasi nga mapagpatawa si Pastor Alan nung bago pa lang namin siyang kilala. And then later on, na-change yun. So yung personality mo,
na magiging mahiyain ka o mapagpatawa ka, magre-reflect yon sa preaching mo. Magre-reflect yon. Kaya kung ano yung ikaw, yung personality mo, ano ang dapat mong i-change, ano ang dapat mong i-develop. Alright? Kaya nga, kailangan yon, kasama yon. Hindi pwedeng hindi, ito na ako, hindi na ako. No, if any man be in Christ, he is a new creation. Hindi pwedeng, ganito na ako. I don't believe on that. Dati, nahihiya din ako magsalita. Okay? At marami akong pastor na kilala. Siguro 70% na pastor na kilala ko, nahihiya silang tumayo. Pero ngayon, mga powerful preacher. Okay? Kasi na-develop. Alright? So, some guidelines for preachers' personality. Number 1, be yourself. Be relaxed, natural, and unaffected. Tension creates nervousness. The memory does not function well. Speech does not flow fluently, and your nervousness will be communicated to the audience, and they too will feel tense. Leave result to God. Okay, so kaya kailangan natin, meron tayo magandang outline, magandang preparation. Pag magagawa ka, hindi yung ikaw mismo confused sa sinusulat mo. So pag susulat ka, huwag mong bibilisan ng sulat. Kailangan isusulat mo ng mauunawaan mo. Baka pag binabasa mo na, hindi mo na masulat yung sinulat. Hindi mo mabasa yung sinulat mo. Dahil mabilis yung sulat mo, pangit yung sulat mo. Kaya preparation pa lang, maganda na dapat. Okay? So, kailangan relax ka, natural, hindi ka affected ng mga, ang daming tao, nakakatakot. Walang tao, nakaka-boring. Whether isa lang ang audience mo, 10, 20, 100, it doesn't matter to you. Number 2, try not to copy others. God chose you because He wants to use you. You have some special features peculiar to you alone, and God has a purpose to them. Don't copy or imitate someone. Your listeners will become aware of this. Alright, example, yung mga taga Tel Aviv, huwag kayong kokopya ng pastora na taga Tel Aviv o pastora ng Jerusalem. O kung kayo taga Jerusalem, huwag niyong kokopyahin yung pastor nyo, pastora nyo. Kasi you are different. Okay, kaya kung pagiging personality mo, yan ang personality mo, i-develop mo yan. Paano yung pagdi-develop niyan? Siyempre, huwag kang kokopya, hindi mo sila gagayahin. Kundi aalisin mo yung fear mo, yung takot mo. Yung pagiging natural person mo as you, yun ang gagawin mo. Example, ano yung mga gusto mo, ano yung mga ginagawa mo nung araw, i-recall mo yung sarili mo. Sino ba ako? Ano ba ako nung ako'y nagdadalaga, nung ako'y nag-asawa, nung ako'y ano ba ako? Okay, so yun yung sarili mo. Be true to yourself. Integrity and honesty are essential for a preacher. God wants a vessel which is honest, free from hypocrisy and deceitfulness. Ang ipipreach mo, yung ginagawa mo. Pag hindi mo ginagawa, wag mo ipipreach. Ang tawag doon ay hypocrisy and deceitfulness. Yung sasabihin natin, tayo po ay magpakabanal, magganon po tayo, magganon. Tapos nakikita ka kung ano-anong ginagawa mo sa labas. Yun yung hypocrisy and deceitfulness. Alright? So if you want to preach holiness, be sure na namumuhay ka nga ng holiness. If you want to preach financial breakthrough, siguraduhin mong hindi ka isang kahig, isang tuka. Baka ang dami-dami mong utang magpipreach ka ng financial breakthrough. Pagtatawanan ka lang behind your back ng mga taong nangangaral ka ng tithings, alam ng ibang miyembro, hindi ka nagtatites. Yun. Nagtuturo tayo ng integrity. Halimbawa, yung ganito, are you agree with yung mamamatay, anong tawag natin doon? Yung mercy killing, yung death penalty. Sasabihin mo, no, hindi ako pabor diyan. Pero galit ka doon sa mga drug addict na dapat patayin yan. Bakit ka nag-preach ng dapat walang death penalty? Tapos nadudulas ka sa bibig mo na dapat patayin yan. So it means hindi yun ang laman ng puso mo. Yung nadudulas ka. Ganon.
Yun yung ibig sabihin ng nating be true to yourself. Okay, integrity. Kaya huwag kang magpi-preach nang hindi mo naman pinapractice dahil makikita ka ng tao na pinractice niya. Sinabi niya yan, ba't hindi niya? Siyempre, nagkakasala tayo. Kaya lang, yung iyong lifestyle, be careful with your lifestyle. Number 4, be a clean vessel. If your life is polluted, you will pollute your hearers. Bitterness begat bitterness. Huwag kang magpipreach na hindi ko nga siya napatawad eh. Ay medyo, lalo na yung magpipreach ka, alam na galit ka sa isang tao, although hindi mo sinasabing galit ka sa kanya, pero the way you preach, galit ka, lalabas yon. Bitterness begat bitterness. Critical spirit begat critical spirit. Listeners become like the preacher. Preacher have a grave responsibility to be the kind of person God wants to reproduce. The fruit of your ministry will be of that variety as well. Kaya kung fake ang isang preacher, be careful, baka makapag-produce ka ng mga fake. Ganun ang lalabas doon. Kasi what you sow, you shall reap. Kaya ingat na ingat talaga ang mga Bible teacher. Di ba sinabi ni James, huwag ang lahat ay maging tagapangaral dahil malaki ang iyong pananagutan. Pero hindi nangangahulugan na huwag kang mangaral. Ang ibig sabihin doon ni James ay maging careful ka dahil malaki ang iyong responsibility. Paano, Pastor, yung si ganon, si ganito, si ganito? Forget them. Look at yourself and look unto Jesus. Dahil baka pag sa kanila ka nakatingin, ikaw pala hypocrite. Kasi ang nakikita mo, iba, para kang Pharisee. Nakikita mo na lamang yung mistake ng iba. Yung sarili mo, hindi mo makita. Yun. Kaya be a clean vessels. Paano sila nagaganon? Mananagot sila sa Lord. Kasi si Lord gumigive up yan. Tandaan nyo, si Lord, mahaba ang pasensya ni Lord, pero gumigive up yan. Yung sinasabi ni Lord na 70 times 7, ilan yon? 490. Baka 491 na yung yung kasalanan mo. Sumobra ka na dun sa limit ng Lord. May limit pa rin ang Lord. Okay? Makikita natin sa Bible, sa Romans chapter 1, God gave them up. Ibig sabihin, gumive up ang Lord. Isaiah 65, God gave them up. Gumigive up ang Lord. Okay, so yun. So, bagamat ang Lord ay mabait, pero pag inabuse siya, si Lord ang bahala doon, hindi tayo. Number 5, be sincere. Sincerity means free from pretense or deceit. Be the same person in reality as you are in appearance. Do not try to appear to be in public what you are not in private. Be genuine, honest, and sincere. Alright? So, sincerity. Again, kung sino ka, yun. Kaya nga, lagi kang yung prayer mo, Lord, make me a true person that you want me to be. Gawin mo ako yung tunay na maging yung gusto mong maging katulad mong ako. Change me, mold me, help me. Number 6, have a clear purpose and objective. The personality is properly shaped and developed when you have a real objective in life. If your life is dedicated to becoming an effective minister of God's Word, your personality will be developed to that end. It will take the shape best suited to a communication of truth. Ang question ko sa inyo ngayon ay, bakit kayo nag-aral ng whistle? Alright? Naengganyo lang ba kayo? O meron kang purpose sa buhay mo? Okay? Now, ano yung purpose na gusto mong gawin sa Lord? Kung meron kang magandang purpose para sa Lord, ituloy mo yon, huwag kang titigil. Tutuloy mo na yon. Kaya kailangan mo ang clear purpose and objective. And what is our purpose?
Ano ang purpose ng church natin? Ano ang purpose ng kingdom of God? Ang purpose natin, magse-serve ako kay Lord. Magpapatuloy ako kay Lord. Hindi ako titigil hanggang mamatay na ako. Mamamatay na ako na nagse-serve ako kay Lord. Yun dapat ang ating purpose. Clear purpose and objective. Alright? Pastor, may mga business ako, meron ako mga planong gawin. Okay, use your business for the glory of God. Gamitin mo yung business mo for the glory of God. Lahat ng plano, lahat ng purpose, dapat hindi nakakaligtaan si Lord. Laging siya ang reason why you are doing this. Okay? Why you are doing the things that you are doing. Yun yung purpose mo. Yun yung objective natin. Okay? Generally, yun. No, ngayon, meron kang mga specific. Someday, I want to be pastor. Someday, I want to be missionary. Someday, I want to assist my pastor. Depende kasi yan sa calling mo. Pwedeng assistant pastor ka, yun yung calling ng Lord sa'yo. O pwedeng pastor ka naman. O pwedeng missionary ka. Or support ka ng missionary. Depende sa calling ng Panginoon. Dapat you should know kung ano talaga yung calling mo sa Lord. Number 5, be wholehearted. Ano yung wholehearted? Nothing worthwhile is ever achieved by half-hearted people. Alam niyo, si King Solomon, naging half-hearted siya. Kung bakit si King Solomon ay failure sa ibang bagay, dahil half-hearted. Ganyan din si King Saul. Nagkaroon sila ng problem dahil hindi nila alam kung ano ang gusto nilang ma-achieve. Hindi nila alam kung sila ba'y magwa 100% surrender kay Lord o half-hearted, kalahati kay Lord, kalahati sa world. And that is a mistake of some Christians. Okay? Alam niyo dito sa New York, ang dami ditong mga Pilipinong galing sa Pilipinas na gustong magtayo ng church. Hindi nakakapagtayo. Dahil iba ang motive nila yun. Alright? Nakikita ko, ang tagal-tagal ko na silang na-meet, pero wala pa rin church. Ang sisipag naman. Okay, lalo na nung pandemic, ang daming church na natunaw. Alright? Kaya nga, be wholehearted. Sabi dito, how? Give yourself wholeheartedly to the great task of preaching. Let this goal be uppermost in your mind. Study everything you can on the subject. Let it absorb and motivate you. Make it the most important things in your life, determined to be in every way worthy of the high calling God has put upon you. Pagkatapos ng whistle, pagkatapos nito, magpipreach kayo. And then, ang question nyo ay, ano ang next na gagawin nyo? Ang next na gagawin nyo ay i-apply yung lahat ng natutunan. Mag-graduate kayo, magkakaroon tayo. Hopefully, magkaroon tayo ng graduation 2025. I don't know kung maayos na dyan. We do not know. Nakahang pa yung graduation natin. But for sure, graduate na kayo. Now, ang question natin ay, continue to read the Bible. Do not stop reading the Bible. Okay, magre-read kayo ng Bible. And then, magkakaroon tayo ng special meeting once a month. Lahat ng gumraduate. Okay, magkakaroon tayo ng special meeting after graduation. Okay, at yon ay once a month meeting. You will continue your study at yon ay free na. Walang bayad yon. Once a month. Okay? Gagather ko kayo. Okay, dahil we will continue our study. Alright, review, ganyan. Kaya ngayon, sabi ko, wholehearted. Dapat yung puso mo 100% solid kay Lord na yan. Okay, lalo na yon natapos kayo ng 8 subject. Ano-ano yung 8 subject na natapos nyo? Old Testament, New Testament. Okay? Systematic theology. Church history. Hermeneutics. Mission. Church administration. And then now is homiletics.
natapos kayo ng 8. Maraming mga tao hindi nakakapag-aral ng ganyan. Hindi nila natatapos yan. Okay, kaya nga napaka-bless nyo. Kaya ang kailangan natin ngayon ay application. Application ito. So, personal involvement in preaching. Ano-ano yung mga involvement mo? So, kanina ipinakita natin yung guidelines for preacher's personality. So, look at your personality. Be yourself. Try not to copy others. Be true to yourself. Be a clean vessel. Be sincere. Have a clear purpose and objective, and be wholehearted, not half-hearted. All right? And then ito naman, personal involvement in preaching. Ano yung personal involvement in preaching? Number 1, naturalness. No one can be you nearly as well as you. So if this is, si ganito ako, ganito ako. Okay? But again, dinidevelop nyo yung pagiging Christian, godly person. Originality. Let your message and the manner in which you present it be your own unique product. Hindi tayo nangongopya. Pwede kang makinig sa preaching ni so-and-so. Example, makikinig ka sa preaching ng pastor, Pastor Perdi, Pastor Alan, Pastor Michael, gaganyan. Pero gagawa ka ng sarili mong style sa preaching nila. Pwede kang makinig sa preaching nila, pero ipipresent mo yung topic nila in a different way. Pwedeng mas mapaganda mo pa. Okay? Dahil kapag kokopyahin mo lang yung ginawa niya, ang tawag natin doon ay plagiarism. Kinopya mo lang yung pinreach niya. Okay, now, ang gagawin mo, papakinggan mo yung preaching nila, magbabasa ka ng ibang comments, tapos yung Bible, and then i-develop mo yung preaching nila ng mas maganda at mas clear sa message nila. Yon yung originality. Kaya hindi masamang mangopya, ang purpose mo ay pagandahin at i-develop pang lalo. Alright, yun yung purpose ng bakit kailangan mong mag-research. Para magkaroon ka ng sarili mong originality style. Mayroon kang sariling style. At kapag sinabing si Pastor Perdi, alam ko na style niyan. Dito sa New York, ang sinasabi ng aming mga member, si Pastor Perdi, talagang historical ang kanyang binabanggit. Ito naman si Pastor Michael, sasabihin, si Pastor Michael, statistical. Kasi teacher siya. Teacher siya dito sa New York. So may statistics, meron siya mga facts and data. Ako naman may history. So nano-notice nung mga na members namin na ganito style ni pastor, ganito style ni pastor, ganito style ni pastor. So ibig sabihin, meron kaming originality. All right? Number 3, simplicity. So make your message simple. Don't try to be overly complicated or profound. You don't have to impress people but to minister. Okay, so ang trabaho nating preacher ay paano natin magiging maliwanag yung mga bagay na mahirap maunawaan. Yun ang purpose natin. Yung mahirap unawain sa Bible, isi-simplify mo. Okay, isi-simplify mo yon. Kasi yun yung trabaho natin, kaya nga simplicity. Huwag mong palalalimin, huwag mong pahahabain, huwag mong masyadong complicated. Mas lalong hindi mauunawaan ng tao. Number 4, attractiveness. The attractiveness of Christ was not primarily in his physical appearance. It was his character and personality which were so appealing. So vision, ang tao ay maa-attract hindi sa iyo, kundi sa itinuturo mo. Na-attract sila sa itinuturo mo. Na-attract sila sa personality mo dahil ang itinuturo mo, ipinamumuhay mo. Ay, ganyan nga yan, ganyan talaga yan. Yan, dahil attractive sila. Siyempre, yung message mo, hindi naman pwedeng ang message mo ay kakaiba. Kundi, kapareho din ng mga preacher. Kaya lang, meron kang style. Originality, simplicity. Kaya tuloy ang tao na-attract. And then number 5 is spontaneity.
Ano yung spontaneity? Spontaneity means that things happen easily without being forced or coerced. Don't develop a religious style which is heavy and unnatural. Yung bang, ay, oo nga, yung bang pag sinabi mo, oo nga, ganun nga nangyayari. Nangyayari nga yun. Oo nga, nangyari sa akin yun. Alright, kasi merong iba, itinuturo, hindi naman kapani-paniwala. Okay? Hindi kapani-paniwala. Kaya nga kailangan yung simplicity eh. Para when you develop it, nagaganap nga, oo nga, nagaganap nga to. Nagaganap nga sa buhay ko kasi simple, lalo na pag nagbibigay ka ng example. Number 6, adaptability. Learn to be flexible and to adapt to many different circumstances. Every gathering you preach in will be different in some way from others. Be able to discern in each situation what the Holy Spirit is desiring to accomplish. Example, yung mga American preacher sa Pilipinas, okay? Okay, ito to. Bigyan natin ng, hindi lang American, mga Pilipino. Lalo na yung nagpipreach ng prosperity gospel. Pumupunta dito sa Amerika dahil gusto nila kaming payamanin. Magtuturo sila ng gawin nyo lang to, yayaman kayo, yayaman kayo. So gusto nilang payamanin, kaming nasa Amerika. Ang sabi ko, bakit hindi ka pumunta sa Tondo, sa mahihirap para sila magyamanan? Kasi mayayaman na dito. Malalaki sweldo ng mga tao dito. Doon kayo mangaral sa mga squatter area para sila yumaman. Nasaan ang logic nyo na naandito kayo sa Amerika para payamanin kami? Ang yayaman na ng tao dito eh. Ang yayaman, ikaw, preacher, hindi kami. Dahil gusto mo, maglagay kami ng tigpa $500 sa iyong bulsa. So ikaw ang yumaman, hindi kami. Bakit hindi ka mangaral dun sa mga squatters area sa Tondo, sa Payata, sa mga probinsya na puro mahihirap? Bakit dito ka nangangaral na payayamanin mo kami, mayayaman na nga ang tao dito? Yun yung ganun. So, hindi, learn to be flexible. Kung nasa Pilipinas ka, ipangaral mo kung ano yung dapat ipangaral. Mangangaral ka sa mga mahihirap, huwag kang haharap doon na para kang nakarelo ka, nakaalahas ka, nakaganito ka, na hindi nauunawaan ng mga tao yung mga sinasabi mo. Okay? Yung message mo ay mai-adapt nila, mauunawaan nila. Example, paano ka mangangaral sa mga taong mahihirap na naghihirap? Nasasabihin mong mahal sila ng Diyos. Ganung sinasabi nila, hindi sila na mahal ng Diyos kasi bakit sila pinaghirap? Kaya nga, kailangan makapag-adapt sila. Kailangan ma-magnify nila yung gospel kahit sila'y mahirap. Yun yung ibig sabihin ng adaptability. Pag ang kaharap mo ay mahirap, paano maipipreach ang gospel sa mahihirap? Na ang gospel ay nakaka-bless din sa mahihirap. Alright? Naunawaan nyo ba yung ibig kong sinasabi ko? Okay? Example, bibigyan ko kayo ng example. Yung teaching ni Lazarus, yung kay Jesus na parable na Lazarus, at saka yung mahirap. Iyon ang isa sa pinakamagandang preaching pag kayo'y magpipreach sa mga mahihirap. Alright? Ang papakita mo, yung mahirap, ay parang sinisisi nila ang buhay nila kasi sila'y mahirap. Para bang ang swerteng tumanggap lamang ng swerte o ng blessing ay mayayaman. Now, ang question, tama ba yon? Kung ang utak mo at ang analysis mo ay nakapokus sa daigdig, tama na ang mayayaman lamang ang blessed. Ang mahihirap ay hindi blessed.
kung ang utak mo ay nakapokus sa daigdig. Kaya lang, 50% lang yon ng buhay mo dahil meron pang another 50% na dapat mo pa rin i-analyze. I-consider mo yung another 50% in heaven. Ang buhay ay hindi lang 50% sa daigdig. Kasi hindi dito nagtatapos ang buhay. Sasabihin mo sa mga mahihirap, pagdating ni Lazarus, na siyang napakahirap, nung siya'y namatay, yung kanyang 50% life, bigla siyang yumaman sa langit. At yung mga mayayaman dito, biglang sila ang mga namamalimos sa heaven. Kaya hindi mo dapat sisihin ang buhay mo dito sa daigdig dahil ang buhay sa daigdig ay temporary lang. Dahil kalimitan, ang sabi ni Jesus Christ dito, yung mayayaman ay hirap na hirap makapunta ng heaven. Sige, gusto nyo bang maging mayaman na mayaman kayo tapos impyerno naman pala punta nyo? Yon. Pero wag mong sasabihin, hayaan mong maghirap kayo. Hindi. Bibigyan mo sila ng comfort. At kailangan maganda ang analysis mo. Na ang analysis mo ay hindi lang sa daigdig ang buhay ng tao. Kung ang focus mo ay pandaigdig, madidismaya ka talaga. Pero kung ang focus mo sa daigdig ay may extension sa heaven, magkakaroon ka ng hope. Na hindi lang pala tayo dito maghihirap. Meron tayong reward. Pero kailangan nating umasa sa Diyos. Huwag mong kalilimutan ng Diyos na siyang magbibigay sa iyo ng reward on the 50%. Yun ang sinasabi kong adaptability. Alright? Pagkaharap mo naman ang mayayaman, pwede mong ituro din yan. Alright? Na huwag mo naman tatakutin at saka ika-curse ang mayayaman at baka mawalan ka ng miyembrong mayaman ay iwang ka. Wala na mag-tight sa'yo. Sige. Kaya adaptability. Alright? Parehong ang pagiging mahirap ay pwedeng maging blessing. Ang pagiging mayaman din ay pwedeng maging blessing. Ang pagiging mahirap ay pwedeng curse. Ang pagiging mayaman ay pwede ding curse. Depende sa delivery mo. Okay, kaya adaptability. I hope nauunawaan nyo to. Alright? Kaya walang curse. Dapat, nagiging curse lang yan kapag hindi ka nag-obey sa God. Pero mayaman at mahirap, pwedeng maging blessing. Okay, and then number 7, dynamic. Peter was transformed by the Holy Spirit in the day of Pentecost. A very different Peter when he denied his Lord. There is something glorious to behold about Peter as he fearlessly proclaimed the word of God to a vast crowd. Pag sinabi nating dynamic, galing yan yung salitang dynamite. Ibig sabihin natin ang dynamic ay may power. Kailangan pag nagsasalita ka, hindi ka naman yung akalain mo ng gagalaiti kang sigaw ka ng sigaw. Kailangan may power. At magkakaroon ka lang ng power kung magaling kang magsalita at kung meron kang anointing ng Holy Spirit. Ang dynamite o yung dynamic na yon, nanggagaling yon sa Holy Spirit, hindi sa'yo. Kaya kailangan mong babad. Kailangan mong nakaupo, nakaluhod, nakadapa sa Lord bago ka tumayo sa pulpito. Doon pumapasok yung dynamite. So ano yung dynamite na yon? Pumapasok yon sa puso ng tao, hindi mo alam. Meron na palang tao dyan na umiiyak-iyak. Hindi mo alam, nasa likod pala ng na nakukonvict na, nagsisisi na. Yun yung power. Power to transform the hearts of men. So, personal involvement in preaching, naturalness, originality, simplicity, attractiveness, spontaneity, adaptability, and dynamic. Huwag kalilimutan yung mga na yan. Vital equipment in preaching. 3V. Number 1, vision. Number 2, vocabulary. Number 3 ay voice. Vision. Every preacher needs a vision.
We need a definite ultimate goal to move forward, to strive for, to achieve, for which it is worth sacrificing. People encounter plenty of discouragement and they need something which will counterbalance this and eventually make everything worthwhile. So pag ibig sabihin natin ng preaching ng vision, kailangan maipakita mo sa tao, may makita sila na may hope pala sa buhay nila. Ang nakikita nila, hindi puro negative lang sa buhay nila. Dapat makita nila sa pamamagitan ng pagpipreach mo, makita nila na may pag-asa pala sila. Meron pa pala akong pwedeng mangyari sa akin. Example yan. Example, yung mga LGBT. Magpipreach ka sa mga LGBT. Halimbawa, may LGBT dyan sa iyo. Yan yung mga pinaka problema ngayon sa daigdig. Paano mo maipapakita sa preaching mo na hindi sila condemn ng Diyos? At paano mo maipapakita na meron pala silang pag-asa at merong opportunity to change and to be saved? Hindi yung sinusunog na ang kaluluwa nila sa impyerno ngayon pala. Okay. Yun yung vision. Yung mga hiwalay sa asawa, yung mga niloko, yung mga nagpa-abort, yung mga ng lalaki, ng babae, ng loko na sasabihin nila walang kapatawaran. Paano mo sila mabibigyan ng vision na sila ay may pag-asa sa Diyos? Na hindi sila condemned. Kaya every preacher needs a vision. Ang vision mo ay hope through Jesus Christ. Number 2, vocabulary. A preacher's vocabulary is composed of a number of words he knows and with which he is familiar. Words are the tools which a preacher employs in a pursuit of his calling. The more words he knows and understands, the more fluent and expressive he can be. Kaya kailangan mo, you need to enlarge your vocabulary. How? Reading the Bible. Pag nagbasa ka ng Bible, magkaroon ka ng mga memory verse, lalawak lalo ang iyong vocabulary. Imbes na magsasalita ka, magko-quote ka ng mga verses. Magbabasa ka ng mga articles, tapos remember the words na dapat mong gamitin sa preaching. Kaya hindi lang yung paulit-ulit, yun na lang at iyon at iyon at iyon. Puro salvation, forgiveness, puro yun na lang. Hindi ka na nagkaroon ng innovation. Alright? Kaya nga kailangan non-stop study and reading. Number 4, voice. Surely the voice is the preacher's greatest natural asset. Therefore, you should endeavor to take good care of it. You should always be aware of your voice and seek to improve your use of it. Alright? Do not abuse your voice na inom ka ng inom ng malalamig na nakaka-destroy ng iyong lalamunan. Alright? Dahil magpipreach ka, iinom ka ng nakaka-destroy ng iyong larynx na ganyan, baka bukas hindi ka na makapag-preach. Okay? So, alam mo kung ano yung, bakit ka namamaos, bakit yung boses mo, ay gano'n, kaya mag-iingat ka doon. Dahil pwedeng gamitin ang kalaban yun para hindi ka makapag-preach. Okay, then yung voice mo, i-develop mo yung voice mo. Yung pagsasalita, pagpo-pronounce, dapat nagpi-preach ka in front of mirror. Para makikita mo, papakinggan mo yung preaching mo. Nung nagsisimula pa lang ako noon, ganun ako. Pinapakinggan ko yung preaching ko kung paano ko pa madidevelop. So, ganun ang dapat nating maunawaan bilang preacher. Akala kasi natin, pagtayo natin, pwede na. Eh, hindi mo alam, marami pa lang pwedeng. Kaya nga maganda itong pinag-aralan natin, itong whistle na to. Napakaganda. Pagka-graduate nyo, we will continue our study pa. Marami pa kayong matututunan doon. So, itong ating pinag-aralan, elementary level lang to. Okay? Okay, so ano yung three V's? Number 1 is vision. Number 2 is vocabulary. Number 3 is voice.
Number 9. Okay, next. Principle of public speaking. Okay, some of you ay baka nakagraduate kayo nung kayo college, di ba? Nag-aral tayo ng English 1, English 2, English 3, English 4. Dami-dami nating English nung tayo nagka-college. Grammar, composition, public speaking. I think English 3 to o English 4. Pinagdi-declaim tayo nung ating mga professor. Kahit na nung high school, nagkakaroon tayo ng declamation contest. Yun, yung public speaking. Now, ngayon, ito ang kailangan natin sa pagpipreach. Breathing. Correct breathing is extremely important to a speaker. Alam mo kung kailan ka hihinga at kailan ka magpapatuloy. Alright? Baka naman ibitin mo yung hininga mo, matumba ka na lamang. Habang nasa pulpit ka ay nasira kang preacher, patay. Alright? Number 2, articulation. An articulate person speaks very clearly. He is easy to understand. He pronounces his words well. Huwag kayong mangangaral na para kayong nasa palengke at nagbebenta ng kamote o kaya ay isdang nasa palengke. You are a preacher. You are not tindera sa palengke. Kaya you need to learn how to present the Word of God biblically, gloriously, professionally. Yun ang kailangan natin. Okay? Because God deserves our best. Huwag niyong sasabihin, tatanggapin naman ni Lord yun. Anong tatanggapin? Ibig sabihin, napakatamad mo, wala kang preparation. God deserves our best because He is God. Yung ang bahay mo, pinagaganda mo. Diyos pa kaya ang hindi mo paghandaan? Okay? Gumagastos nga tayo ng libo-libo sa ating mga ginagamit Diyos pa ang hindi mo paghandaan? Okay? Inflection. Ano yung inflection na to? Inflection in speech has to do with the pitch of your voice. If you speak at the same pitch and on the same tone all the time, your voice can sound very boring. You must develop the ability to modulate your voice. Dapat alam mo kung kailan tataas ang boses mo at kailan hihina. Hindi yung pwedeng nagbasa ka na nga. Let's read John 3:16 in the beginning. For God so loved the world that He gave. You know, my brother and sister, this John 3:16 is the word of God. Galing po ito sa Panginoon. Kaya tayo, walang pagbabago. Kapag ganun tayo, hindi ka marunong magkaroon ng inflection kung kailan tataas, bababa, medyo magpopos ka ng konti, then, yun ang importante. Kaya mag-observe din kayo sa mga preacher. Lalo na yung mga senior citizen ng preacher na ang tatagal ng mag-preach. Pansinin niyo yung preaching nila. Minsan magpopos sila ng 5 seconds. Minsan biglang tataas ang boses nila. And then biglang popos. Yung iba kakanta pa. Dahil kasama yon sa delivery. Okay? Kailangan mo yon because your goal is to encourage the people na pumasok yung message sa kanila. Alright? For God so loved the world. Ngayon po. Hindi naman yung part. Aba, ay baka ikaw ay maubos yung boses mo naman. Yeah? Alright. Number 4, speed of delivery. If you speak at the same rate at all time, it can become boring. You should try to vary the speed at which you speak. Okay? Now, alam nyo, kaya nga kailangan yung memory verse. Pag mag-memory verse ka, nagpipreach ka, doon sa memory verse na yon, i-quote mo, hindi mo pala memorize. Ba't ka pa nag-quote? Ay, ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Nag-quote ka pa. Hindi mo pala memorize. Alright? Pag mag-quote ka, doon mo bibilisan yung quotation. Alright? Doon mo bibilisan yung mga quotation. Kaya nga, speed. Minsan, meron kang mabilis, meron mabagal, mabilis, mabagal. May time. Alright? May time. Volume. Varying the volume of your voice can be
can give added emphasis to a point you wish to make. Begin your message at conversational volume, then turn the volume right up when you have a special point to emphasize strongly. Kapag meron kang gustong i-emphasize, lalo na yung halimbawa, yung punishment ng God, forgiveness ng God, pwede kang mong i-voice out yon, ilakas mo yung boses mo. Lalo na yung mga promises ng God na alam natin na mako-convince natin yung mga tao. Alright? And then posing. Don't be afraid to pause once in a while. This can also give added emphasis to some point you make. That's why I told you sometimes nagpo-pause ng 5 seconds yung mga tao. Yung pause seconds lang yon, ha. Baka naman mag-pause ka ng 2 minutes, ay iwan ka na ng miyembro mo. Ba't ka tumigil? Naka-pause ako eh. Hindi ganon. Alright? Your congregation needs time to think and consider what you said. This helps to really absorb the truth of your message. Anong sample ng ating posing? Ang tanong, do you remember it? Are you following? Post ka doon. What do you think? Post ka doon. Pero seconds lang yon. Do you understand? Okay. Okay, yung bang alam mo, do you think Solomon is in heaven? Post ka doon. Para mag-isip sila, oo nga. So, yun yung posing. Okay, pero seconds lang yon, ha? Hindi ano. And then number 7, repetition. It helps to emphasize your point and fix it in the mind of your listener. This is the kind of emphasis which you purposely give. You are aware that you are doing it and have good reason for doing so. Example, yung mga topics nyo. Example, yung topic nyo, the importance of so-and-so, the importance of prayer, the purpose of prayer, or the Christmas Day. It should be the repetitive. Uulitin mo yon mga 3 to 5 times. Yung team mo sa buong preaching mo. Para mag-get ng mga miyembro, ng listener, na ito nga yung message ng ating preacher. Kaya nga every point mo, na connected siya sa pinaka-team. Yun yung ibig sabihin ng repetition. Okay? Okay, na kung kayo nakikinig sa mga preaching ko, ganun ang aking style. Dahil gusto kong ibalik yung mga tao na this is what we're talking about. Okay, this is what we're talking about. Let us say we're talking about the fruitfulness and faithfulness. Okay, eto yon. Okay, ito yung the mark of a Christian. Yung huling preaching ko 2 weeks ago. The mark of a Christian. Okay, yung the meaning ng yung Christian na ito ay sufferer. Okay, tayo ay yung mga witness. Di ba? Ina-emphasize ko yan. Yung halaka, yung follower. Ina-emphasize ko yon. Disciple, the meaning of disciple. So, yun yung repetition na inuulit-ulit natin. Alright? Alright, so, and the last slide na dapat ulitin. Simple tips for preacher. Now, let's have question and answer after this. Be yourself, forget yourself. Ano yung forget yourself? Baka nakalimutan mo naman na nagpe-preach ka pala, forget yourself, ano? Don't develop a religious voice when you are preaching. Huwag mong gagayahin si Father. Huwag mo namang gagayahin si Mother. Yung mga mother na akala mo refine magsalita. Okay? Huwag kang masyadong napaka-religious. O kaya yung i-avoid natin na the Lord spoke to me. The Lord spoke to me. Yun yung mga religious voice. This is what the Lord told me. I-avoid natin yan. Kung masasabi mo yun, once lang. Pag paulit-ulit mo, napaka-religious na. Lalabas na ikaw ay self-righteous. Number 4, do not speak too softly. Pastor, mahina ang boses ko. Kaya nga, mag-practice kang lumakas ang boses mo. Alright? Hindi pwedeng soft ka na ang hina-hina ng boses. Alright? Makikinig niyan. Sino makikinig sa iyo kung mahina? Di dapat lahat kayo nakamay ka dapat ng malakas. Do not shout. Depende. Okay? Huwag yung shout ka ng shout. Dapat depende sa situation. Remember to vary the speed and pitch of your delivery to avoid
monotony. Get the audience to accept you, dress appropriately, learn to stand properly, learn to move naturally, establish and maintain eye contact with your audience. Remember that facial expression are important too. Alright, kailangan mo na tama yung damit. Okay, huwag ka naman para kang artista. Alright, o para ka naman pulube na dadating. Alright, stand properly, move naturally, huwag kang lakad ng lakad. And then yung eye contact, huwag kang titingin sa ceiling. Alam nyo, meron akong preacher nung araw dito sa New York. Nabago na yon. Yung first preaching niya, nag-preach siya, first preaching niya, nakatingin siya sa floor. Ni hindi man lang tumingin kahit kaninong audience. Sa floor siya nakatingin. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, binibilang mo ba yung langgam sa floor? At doon ka lang nakatingin. Sabi niya, bakit hindi siya manin? Natatakot daw siya, nahihiya. So, natural lang yon siguro. Kaya lang, next time, hindi na siya ganon. Okay. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng consciousness, ng fear. Alright? So, that's natural. Alright? Kaya lang, hindi nga laging ganon. First time lang niyang ginawa. So, remember that facial expression are important too. Siyempre, kailangan nagpapatawa ka. Alright? Nagpapatawa ka na mukha ka pang iiyak. Alright. Mangiyak-ngayak na yung message mo, nakangiti ka pa rin. Mahirap yata yun. Diba? Alright. So, dyan nyo gegradean ang inyong mga classmates. Alright? Gegradean nyo sila. Ang grade nyo, hindi yung A, B, C o kaya 81, 95, 75, hindi. Kundi maglalagay kayo ng commentary. Okay? Kung okay ba siya, tama ba yung presentation niya, nakuha ba niya yung message niya, na-i-present ba niya yung message niya talaga o iba yung message niya sa kanyang topic. Okay? O, ulitin ko, yung katulad niya to, yung do not worry, be happy, God's power in your weakness, significance of Christmas, Melchizedek, new things to come, power in the Lord's Prayer, gratitude for God's provision, importance of prayer. Alright? So, ito yung mismong i-message niya. So, meron tayong mga kailangang malaman. Number 1, yung content, consider mo. Number 2, yung physical, yung pinag-aralan natin ngayon. Yung pagharap mo doon, hindi ka nagkakamot ng ilong, nangungulangot ka pa, magpipreach ka na, manunulili ka pa, magpipreach ka pa. Alright? Kung nangati ang ilong ko, pastor, hindi kamutin mo. Alright? Pero hindi yung kamot ka ng kamot, lagi nagpipreach ka, kamot ka ng kamot. Alright? Alright, so, this is preparation. This is preparation. Okay? I'm sure in the future, you will appreciate yung lahat ng ginagawa niyo. Ma-appreciate nyo lahat yan. Okay? Now, that ends our discussion. Do you have other questions aside from reaching or from your final grade? Anish. Pastor Ferdy, pag nag-comment po sa video dito po sa group natin, No, magko-comment ka, isesend nyo sa akin. Ang preaching nyo ay public. Ang comments nyo ay private sa akin. Magko-comment ka sa 3 classmates mo. Okay? Halimbawa, si Nish, magko-comment ka kay Marites, kay Evelyn, tsaka kay Janet. So, malalagay mo yung comment mo sa kanila. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yan, yung comment nila. Hindi nakasama ang kanilang pangalan. Kaya hindi nyo malalaman kung sino ang nag-comment sa inyo. Maliwanag? Clear. Kaya ang comment ni Sister Nish, halimbawa kay Marites, kay Evelyn, kay Janet, makakarating lahat yon. Kaya si Janet, makakatanggap ka ng 3 commentary sa'yo na hindi mo kilala kung sino-sino yon.
Ikaw din, Evelyn. Ikaw din, Marites. Ikaw din, Nish. Tatlo ang matatanggap mo, pero hindi nyo. Kaya kung merong positive, negative, sa inyo na lang yan. Okay, malay mo, baka message nga ng Holy Spirit sa'yo yon para ma-develop ka pa. Or, ma-encourage ka na, ay, okay na rin pala. Okay? Okay ba yon? And aside to that po, yung grades na ibibigay niyo po sa amin. Ako na magbibigay ng grade sa inyo. Okay. Okay. Sige, thank you po, Pastor. Siguro pinakamababang grades ko sa group nyo, 90. Dahil pa-birthday gift ko sa inyo. Kahit hindi nyo ako binigyan ng birthday gift. Joke lang. Pastor, pagdating mo na lang dito, Pastor. Pagdating na lang daw po, pagdating na lang. Pagdating po. 2026 pa yun, kaya 3 na yun. Di tatlo manalo. 25, Pastor! Pastor, ituloy natin yung date. We appreciate it. Hindi, kung dadating ako dyan sa yung graduation nyo, maybe May. Maybe May. Yes, Depende yan kung okay na yung anong tawag yan? Yung Gira. gera na yan. Eh kaso na, Ceasefire. okay, nawo-wars pa. May gera na naman sa Syria ngayon. Ay. May gera sa Syria, di ba? Sa Aleppo, Turkey. Kaya you do not know, maybe this is the beginning of the end. Kaya maganda, natapos nyo yung whistle bago dumating si Lord. Di ba? Kung gusto nyo, mag-graduation na lang tayo online. Parang COVID. Parang COVID, ha? Nakatoga kayo. Diyan lang kayo. Ano yung COVID? Pastor, may tanong po ako. Sige. Yung pagbibideo po, Pastor, pwedeng ganito half body or whole body talaga? Half body lang. Opo, thank you po. Half body lang na ganyan. Kaya nga maganda yung content, maganda yon. Tapos yung inyong expression, yung mukha, yung facial expression. Tsaka yung pose, nagpo-pose ka ba? Okay. At tapos yung delivery. Yung delivery, importante yung kasi yung mga tao gusto kasi ng tao clear. Gusto ng tao kasi, again, ang purpose kasi natin, hindi sarili mo. Ang purpose mo, hindi yung magaling kang mag-preach. Ang purpose mo, yung nauunawaan ka ng tao. Yun ang goal ng preacher. Kasi kapag ang purpose mo, mapagaling ka, sarili mo lang ang gino-goal mo yun. Hindi ang Panginoon. Naunawaan nyo yun? Ganun lagi. Kaya nga ganito ang goal natin. Kailangan, Lord, pagandahin nyo ang help me na ma-deliver ko to ng maganda para ma-bless sila. Laging ganun. Ako ganun ang prayer ko. Lord, help me to deliver para maunawaan nila. Laging ganun. Hanggang ngayon, tagal-tagal ko nang nagpipreach. Laging ganun ang prayer ko. Lord, help me to make my message simple, that they may understand, that they may be transformed. Ganun lagi. Okay? Alam nyo, minsan ako, disappointed din ako sa preaching ko. Pinapakinggan ko yung preaching ko pag Sunday after. Parang nararamdaman ko minsan na may panahon na parang di yata ako inanoint ni Lord. Hindi ako satisfied. And then, i-check ko yung agad yung heart ko. Siguro hindi ako humingi ng anointing kay Lord. Siguro nakakalimutan ko. Siguro kulang yung ko, ewan ko, hindi ko alam. So, nagko-question pa rin ako sa sarili ko. You see, ang tagal-tagal ko nang nag-preach. I just want to share with you my personal experience with you. Para hindi tayo maging confident sa ating mga sarili. Kaya ang ating confidence na kay Lord, hindi na sa ating mga sarili. Di ba? Alright. Okay, so One more thing po, Pastor. Ikaw po ba mag-assign sa amin kung sino yung i-comment po namin? hindi. Kayo, Paano namin malaman po na baka Di ba- mamaya isang tao lang lahat ang kinument namin? para isang tao lang kinumen, hindi naman siguro 3 ang i-comment mo eh. Oh.
Halimbawa, Halimbawa, opo. ikaw, Janet, ang i-comment mo, halimbawa lang, si Evelyn, si Marites, si Nish, so may 3 na. Okay, tapos yung isa, meron ng gano'n. Okay. Okay po. Pastor, tanong. Mm-mm. Kailangan po ba pag nag-deliver kami ng words, focus talaga sa camera or pwede kaming magbasa din? Pwede na magbasa. Okay. Di ba normally, ang ginagawa natin, basahin po natin sa ating mga Bible. Di ba ganon? So, basahin mo. Basahin mo yun. Thank you. Pagkatapos, yun, tsaka may deliver. Again, ang importante, yung tama, yung sangkap ng preaching. Number 1, yung text. Number 2, yung introduction. Number 3, yung message, yung body of your message. Yung body of your message divided into 3. 1, 2, 3. At yung pinakahuli ay conclusion. So, 5, ano yan? Number 1 is yung text. Number 2, introduction. Number 3, yung body. Yung body, merong A, B, C. And then number 4 ay conclusion. Okay. So, kapag nagawa mo yon, masasanay ka na ganun ng ganun ng ganun ng ganun ng iyong preaching. Iba-ibang topic, iba-ibang message. Pero meron kang pattern na ito ang gagawin ko ng gagawin. Meron akong introduction. Meron akong text. Meron akong introduction. May body, may conclusion. Para ka lang nagsulat niyan. Di ba? Para ka lang nagsulat niyan. Di ba? Pag susulat ka, Dear Ferdy, kumusta ka na? O, di ba? O kaya may message ka kay Lord, Dear Lord, kumusta ka na? Sana nasa mabuti kang kalagayan ngayon dyan sa heaven. Di ba? May ganun. Ganun daw ang prayer ng iba. Okay, so okay na. So, Pastor, hindi, di ba, usually pag mag-praise tayo, di ba, nagpe-pray muna. Hindi nakasali doon sa 15 minutes, Pastor. pwede ka mag-prayer. Baka naman prayer mo 14 minutes. Okay. Naubos na. Mag-pray ka lang short lang. O, pwedeng unahin mo, o pwedeng after ng text, o pwedeng ganun. Bahala ka na. May prayer din yun. Alright. Yung closing mo, pwede ka ding mag-short closing prayer. Huwag mo na akong patanggapin pa, na patatanggapin mo pa ako sa Panginoon. Wag na. Diba? Mag-a-altar call ka pa. Sino mag-a-altar call sa iyo? Ako. Diba? Loko po, Lord Jesus. Diba? Exciting. Exciting ba? Ba't kami kinakabahan, Pastor? Nakabahan kaya kami. Kami nakakakita. Pag hindi kayo kinabahan, aba ay mayayabang kayo. Para kami ng salitang lalabas sa bibig ko, tulad ko. Thank you, Pastor, sa encouragement talaga. We Natural appreciate. lang nakabahan yan. Natural. Ay, natural. Meron ng maihi niyan, Pastor. Eh, wag naman. At baka... ang style dyan, maglagay kayo ng yung diaper. Diaper. Urinola. kayo. Urinola sa tabi. Or umupo kayo sa arinola habang kayo'y nagpi-preach. Alright? Amen. Thank you. Alright, so ano lang yan, sa simula lang yan, maganda yan. Di ba, maganda. Para lalo kayong mahasa. Ang dami na natin napag-aralan. Ilang taon, anong year kayo nagsimula dito sa Whistle? 2000 20? 21? Yes. 2021 ata. 21, Kami. Ako. 22, 23, 24. 2020. Ako, during pandemic ako. Pandemic, 2021, no? 2021. Pastor, pwede magtanong po? Sige. Opo. Ilang units po lahat po yun yung 8 subject po? 24 units.
Wow. Naka 24 kayo. Ngayon, kung kayo ay magpapatuloy pa, halimbawa gusto nyong magpatuloy sa ASCM, Asian Seminary for Christian Ministry, kukuha pa kayo ng 12 units. Hallelujah. 12 units na yon. Tapos, bibigyan kayo ng Asian Seminary for Christian Ministry ng diploma. Dalawa na ngayon ang diploma mo. Diploma from Philippines, diploma from USA. Online pa rin po, Pastor? Dati online eh, hindi ko lang alam ngayon kung paano. Tama na po, Pastor. Oo, Pastor, bali makakakuha kami ng transcript po noon, ano po? bibigyan ko kayo ng transcript pag kailangan nyo. Meron kayong transcript of record dito sa akin. Kasi nire-report din namin yan. Kasi nga tayo, ang WISL ay registered sa New York. Okay, kaya tuloy, yung mga transcript nyo, dinadala din namin yan sa connection, yung ating tinatawag na affiliation sa Philippines. Yung connection ng WISL sa Philippines. Ano ang connection natin? Asian Seminary. Ito yon, papakita ko sa inyo. Ha? Pero may college talaga pala tayo, te. Para kayo No, nag-college. Oo. Oo, kasi parang ano yun eh, kasi 18, kung mag-ano, 24 units, yung 18 units parang ano, equivalent to 2 years. Pastor, tama po yung computation ko? 2 years. So, dapat 2 years to. Opo. Kaya lang, ang kinuha nyo ay, ano to, yung associate. Ito yun pakita ko sa inyo kung ano yung ASCM. Ito yung ating connection. Pwede nyo yung makita sa, ano ba to? Sa Facebook, hanapin nyo yung Asian Seminary for Christian Ministry. Ito. Yan ang Asian Seminary for Christian. Ito yung campus. Sa Tagay Cavite. Dati nasa Makati yan. Simula nung pandemic, nag-transfer na dun sa building ng Silang Cavite. Ang mga estudyante dyan ay galing sa Japan, Korea, Myanmar, Philippines. May mga worship. So, pwede kang mag-enroll ng iba-ibang degree. May mga iba-ibang degree dyan. Ito, certificate. Sa ngayon, naandito kayo sa certificate. Tapos, pagkatapos nyo ng certificate, pwede kayong tumuloy sa bachelor. Now, kung kayo ay bachelor graduate, let's say graduate kayo ng college, pwede kayong tumuloy sa masteral. Yan yung mga masters. Okay. Ito. Yan yung mga program. Merong Master of Arts in Christian Leadership, Master of Social Work, and Master of Divinity. Dito ako nag-graduate noong year 2000. Master of Divinity yung kinuha ko. Ayan. Pagkatapos ng Master of Divinity, nag-aral pa ako dyan sa University of Holy Land. Tsaka Hebrew University. Ayan, meron dito, Certificate in Church Ministry. Okay. Bachelor of Christian Education. Bachelor of Theology. Master of Arts in Christian Leadership. Master of Divinity. Itong Asian Seminary, ito ay American school. Hindi ito Pilipino ang may-ari. Ang may-ari nito ay American dito University. Ang tawag dito ay yung Lee University, ang extension dyan sa Philippines. Kaya ang mga estudyante dito ay mga international, mga Filipino pastors, pastors from Japan, Korea, Mongolia, China, New Zealand, Malaysia, Indonesia. At ang mga teacher dyan ay mga Americans din. May mga Pilipino na ngayon. Ako,
ang itinuturo ko dito ay Old Testament at saka Hebrew. Yung Hebrew alphabet Gimel. Tinuturo ko paano magsulat, magbasa at mag-translate ng Hebrew Bible to English. Yun yung aking tinuturo dyan. At saka Old Testament. Alright? Kaya kung gusto nyong mag-aral ng Hebrew, marunong na kayong magbasa, na kung gusto nyong magsulat, tapos magbasa ng Hebrew Bible, tapos itatranslate yun sa English at gagamitin sa mga preaching using Hebrew. Yan, dito ka mag-enroll. Yan, dyan ako nagtuturo. Okay, now eto, tingnan natin yung admission. Ayan, may mga enrollment. Eto na ngayon yung enrollment. New student, old students, ganyan. Na kung gusto nyong makita naman yung kanilang Facebook account, ito naman yung kanilang Facebook account. Ito naman yung Facebook account nila. Namin. Asian Seminary. Pwedeng i-like nyo na to. Tingnan nyo sa Facebook account nyo. And then, i-scroll down nyo. Makikita nyo yung mga ano dyan. Okay. Alright. May mga preaching ako dyan. May mga teaching ako dyan na nakaano. Kaya lang, naando na sa pinaka-ibabaw. Kasi ano na ngayon dati online pa lang noon. Ngayon, konti na lang yung online courses. Kalimitan ngayon pumunta ka na dyan. Yan. So, yan yung ating connection. Okay, we are connected. Nandito kayo sa New York, tapos connection sa Philippines. Okay, kaya yung kinuha nyo na 24 credits, okay, 24 units. Mabuti nga, ang singil lang sa inyo, $90. Dito, $120. Okay? Ngayon, kung mag-aaral kayo sa ASCM, mas mahal. Mas mahal doon. Ngayon, kung mag-aaral kayo dito sa Amerika, alam nyo kung magkano isang subject? Isang subject lang. Sa palagay nyo, magkano? Sige nga, manghula kayo. Isang subject. 500? 554 per unit. Wow. I-multiply mo ng 3. Magkano? 1,500 per subject. Sige, gusto nyo ba dito mag-aral sa Amerika? Ganun. Yan na lang po kami sa inyo. Kilala nyo si Pastor Robert? Yung dati kong kasama dyan, yung dati kong pastor na assistant. Dito nag-aral din yun. Ganun ang bayad niya. Kumutang siya, nagkaroon siya ng student loan. Ang loan niya, $55,000 para lang sa kanyang study Master of Divinity. Kaya sabi ko, kaya nga itinayo namin ang Whistle at iniregister namin dito sa New York para yung mga estudyante ay makakatipid. Samantalang ang turo pareho lang. Baka mas magaling pa ako magturo sa mga professor dito. Hindi sila marunong mag-Hebrew. Okay. Yun yung purpose namin. Okay. Now, bakit ako lang nagtuturo sa inyo? Kasi iba yung schedule nyo. Ang schedule nyo kasi gantong oras. Iba-iba. Ako lang yung available ng gantong oras. Ang mga professor, mga teacher, marami kaming teacher dito. 6, 7, ganun. May yung iba kasi mga teacher dito, may mga pasok din. May mga pasok. Okay. All right. So, at saka by the way, please pray for our Whistle worldwide. Kasi ako yung na-assign na magiging head ng buong world. Worldwide. Ako na yung magiging head. Kaya mas marami ako magiging trabaho ngayon starting next year. Dati kasi ang hawak ko lang USA. Tsaka yan, yung mga extension Israel. Now ngayon, buong mundo na. Lahat ng
dito na sa ako na yung head ng starting next year. So, mas marami ngayon ang isa. Alam niyo ba kung ilan na yung estudyanteng nag-enroll sa WISL? 625 yata. Ganun ang karami estudyante natin. Ilan na ang nakaka-graduate? Mga 80 plus na. Yung graduate. Pwera pa kayo. So, pag kayo natapos, yung sa Philippines natapos, mga more than 100. So, ibig sabihin, meron na-achieve itong ginagawa natin. Meron tayong na-accomplish. Let's close it in prayer. Father, maraming salamat po. Thank you for tonight. I pray, Lord, that you will give them anointing. I pray, Lord, na you will give them favor. Bigyan mo sila, Lord, ng message na makapagbibigay ng joy sa iyo, Panginoon. Bless each one of us and bless, Lord, the works of our hand. I speak blessing. Alisin mo ang takot. Alisin mo ang mga kaba sa kanila. Alisin mo, Lord God, yung kanilang mga nervyos, Panginoon. But bigyan mo sila, Lord, ng joy, ng kagalakan. Salamat po at i-prepare mo yung ministry na ipibigay mo sa kanila permanently hanggang sa sila'y mamatay na nagseserve kay Jesus. Pero Lord, wag mo pa silang kunin, Panginoon. But use them more for the glory of God. We give you honor and praises in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Pinag-pray ko Thank na you po, wag Pastor. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor. Sige. We appreciate Picture Pastor. tayo, Thank you so picture. Picture. Picture lang tayo na lang dito. Ready? Last Okay. picture. Pinag-pray ko, wag pa kayong kunin ni Lord, ha? Ready? Hallelujah. 1, 2, Oy, Kaya nga, narinig. Hindi nyo narinig. 1, 2, Oo naman, di ba? 3. Yes. Pastor, Alright. thank you so Pastor. much. We Thank miss you, you. Lordy. God bless you po.